Alright! Good evening Pilipinas and good evening world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan makabayan, akal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagsasangstahan ang nanguna po si Ma'am Amelita Gasmen. Meron siyang 14 na mga comments. Nandiyan po si Ramel Roasa. Meron siyang 10 na mga comments. Sandra Maranon. Meron siyang 10 na mga comments. Nandiyan po si Juzer Navarro. Meron siyang 7 na mga comments. And Marcelino Vesto. Meron siyang 7. Lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer visiting channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I missed you very much mga kabayan. Ang tagal na Sir Ivan na wala, no? Mga 5 days ba? Mukha yatang 5 days si Sir Ivan na wala, no? Pero yung in-upload natin kahapon, yun po ay vlog kay PBM. Yung sa podcast na kasama niya, itong si Katonyi Makabayan. Diba ang ganda talaga ng podcast ni PBM? At sana ito po ay magiging every week Makabayan. Kasi yung last pa natin na nakita na podcast ni PBM, yun po ay episode 1. So marami pa pong mga episodes Makabayan. Diba ang ganda ng setup? Parang nagipag-usap lang si Katonyeng sa mga regular po ng mga tao. At yan po yung maganda makabayan. Kasi nga maraming beses na po namin na gin-request sa taga PCO makabayan. Yung tungkol po sa ginagawa noon ni Digong na meron pong talk to the people every or once a week makabayan. So yun po kasi yung maganda. At saka hopefully na meron pong mangyayari na podcast, the same po na style makabayan, na meron pong mga mainstream media. Kasi nga diba na nakita ho natin at last, yung pong kay Katonyeng Makabayan, isa lang po kasi doon, diba si Katonyeng lang. So ang stand kasi ni Digong noon, maraming mga mainstream media Makabayan, mga mainstream media personalities. So sana po na yun po ay gagayahin. Pero yan po yung nangyayari. Pero hindi madalas Makabayan. Kapag meron pong time si PBM. For example, diba yung last po na nakita natin, nagkaroon dito ng Talk to the People si PBM, yun po ay galing siya sa isang business trip yata yon or sa bumisita siya doon sa ibang lugar makabayan. Saba nagkaroon po siya ng time na nakausap niya yung mainstream media. At sana ito po'y dadalas-dalasan makabayan kasi nga we are very hungry sa mga information sa dapat nating malaman. For example, dito po sa mga plano ng ating presidente, dito po sa plano po ng ating gobyerno, at kung ano na yung estado ng ating ekonomiya. At yan po ang maganda makabayan. At lalong-lalo na
sasagutin ni BBM yung mga ibinabato sa kanya na mga paninira. So, episode 2, abangan ho natin mga kabayan. At saka doon po sa plano, if you're not mistaken, meron yatang 3 ba yun ang pinagpilian na mainstream media personality mga kabayan. Well, hindi ako sure 100%, pero yun po aking narinig mga kabayan. Kasi during po sa meeting sa PCO, kasi nakinig rin po kami, merong 3. Asan po kay Katonying mga kabayan? So, meron pong 2. So siguro lang ang unang napili po ng taga-PCO yung pong si Katonying. And hopefully meron pang iba makabayan para exciting, 'di ba? Para maiba na naman po yung style po ng podcast makabayan. Kasi lahat po ng mga personalidad ng mga ng taga-mainstream media, iba-iba naman kasi yung style. 'Di ba? Meron pong mahilig tayo mag-English. Pero I prefer na yung Tagalog na po mga kabayan, yung pure Tagalog po na magkipag-usap para lahat po ng tao magkaintindi. Kasi alam mo natin kapag puro English mga kabayan or either Inglesero or Inglesera yung mga naging host, yung tatanong po doon sa ating presidente ay hindi kasi kagad ito makatch up ng lahat ng mga Pilipino. Di ba? Totoo naman talaga yan eh. So anyways, mga kabayan ko, kumusta nga pala kayo, no? At saka, pasensya na medyo natagalan po sa pag-vlog si Sir Ivan kasi ganhirapan tayo sa ating time. Ang haba kasi ng itinerary ni Sir Ivan. Marami pong lakad mga kabayan. So aside pa ho doon, actually ang aking half-brother, siya po ay namatay mga kababayan. Kaya nga nandun kami sa Cebu City, doon po sa ating mga kababayan na hindi po well-informed sa atin kasi marami pong nag-message sa ating mga kababayan na saan na daw si Sir Ivan. So sana ating pong suportahan ating Facebook account kasi doon ko po napopost ang lahat ng lakad po ni Sir Ivan. Diba? So doon po sa mga naka-entabay, naka-follow po, nakapag-like sa ating Facebook, alam na alam nila ang lakad ni Sir Ivan. So, asan po doon sa namatay po aking half-brother kasi siya po ay nadisgrasya 6 years ago makabayan. Yes, 6 years ago, nadisgrasya po aking half-brother. Siya po ay mahilig po sa motor, sa mga racing, at saka sa mga stunt bike. Yung magsastunt makabayan, yung pinalipad yung malayo, yung motor, mahilig siya sa ganyan. So, meron silang event dito sa Leyte, part sa Leyte makabayan, dito siya nadisgrasya. At saka meron silang hindi yon racing. Hindi rin po yung stunt Viking makabayan. Yun diba yung ginagawa po nila ni Zubere ba yun, if I'm mistaken? Basta meron pong senator na mahilig po magmotor makabayan. Yung dumaan lang dyan sa road natin. Marami sila. Yun na po ang ginawa nila. Sa dinami-dami po nilang kasama makabayan ng grupo po ng aking half-brother, siya lang po doon ang disgrasya. Isang makabayan. Di ba ang dami lang sumama ng time na yun? If not mistaken, siguro mga 60 or 70. Marami silang nagmotor. Pero isa lang po ang disgrasya makabayan. At saka yung nakadisgrasya sa kanya, siyempre may pagkakamote yon kasi dito rin po siya sa gilid. Kasi nga parang parang convoy style lang. Merong isang kamote makabayan na motor, yon binangga po ang aking half-brother. So siya po ay na-coma for how many years makabayan. So yun po nangyari, nakalungkot talaga eh. At saka nag-suffer po siya for how many years. So until, yun na po ang kanyang last na po na paghinga, yung that is a week ago makabayan. Not week ago, that is 9 days ago nga pala. So yun po, kaya nga nandun ako sa Cebu City. And after that, pumunta kami sa Manila kasi meron kaming inisakaso ng aking asawa sa attorney namin makabayan. Okay, so yun po, napaka-busy talaga eh. So hanggang umattend ako doon sa event, doon sa headquarter ng Bagong Pilipinas makabayan. So yun na po yun, na nakita nyo si Ivan na nakasama ko si PBM. Actually, hindi namin alam na pupunta pala si PBM. Kami po ay sinorpresa. Talaga pong nasurpresa si Sir Ivan. Kasi nga diba, talagang nakasama namin, nakamayan ko, at saka dumaan po dito sa aking gilid, at saka na-stay po ng matagal si PBM, or ilang ilang minutos ng stay po si PBM dito sa aking gilid. So, nakipag-usap siya makabayan. So, yung ibang mga speech si PBM, hindi lang po doon nakuha kasi nga medyo mataas makabayan. So, and after that, talagang happy si Ivan na na-meet ko si PBM doon po sa headquarter ng Bagong Pilipinas. So pag-uwi namin dito sa Leyte, umattend rin po si Sir Ivan ng kasal. Naging principal sponsor si Sir Ivan makabayan ng kasal
ng isang Marcos supporter. Di ba, post ko doon sa ating Facebook account, Marcos supporter yon. And actually, 3 months ago or 2 to 3 months ago, palagi siyang tumatawag kay Sir Ivan. Palagi siyang nagko-comment kay Sir Ivan, nag-message siya at saka inimbitahan niya ako na maging ninong makabayan sa kanyang kasal. Pero hindi mo na ako nag-oo. Kasi nga alam mo natin po yung estado ni Sir Ivan na tayo po ay napakainit sa mata ng mga DDS kaya hindi kagad po nag-oo si Sir Ivan. But I trust them. Bakit? Kasi matagal na po silang viewer ng ating channel. Matagal na rin po kaming nagme-message makabayan. Yung meron pong communications, constant communications ng viewer ng viewer ko at our viewer natin po ng ating channel. So, pumayag si Ivan. Okay? So, yun po, kasama ko ang asawa. Ang ganda po ng aking asawa. At plano ko rin pong pakasalan ulit ang aking asawa. Ang ganda Tapos sabi pa nga ng mga DDS, daming basher talaga kung bakit daw ako nakipagkita kay PBM doon sa Manila Makabayan sa headquarter ng Bagong Pilipinas kasi daw ako naghangad ng posisyon sa ating gobyerno. Naghangad ba ng posisyon si Ivan ng ating gobyerno? Hindi na kailangan. Sabi ko doon sa ating Facebook account, ang post ko, hindi na kailangan kasi nga undersecretary na ng aking asawa si Ivan. Undersecretary. Ano ibig sabihin nun? Undersecretary. Parang under saya. Diba? Undersecretary. Ang bagong term ng under Desaya. Joke lang yan. Ang bayad ng asawa ko So hindi na po kailangan. Okay na po ko dito na nag-vlog lang. Diba? Nag-vlog lang ho tayo. Ipanapaliwanag natin dito yung mga fake news na mga DDS. At saka ibinabalita natin dito yung mga good news, yung mga totoong nangyayari sa ating gobyerno. At lalo na ibabalita natin po ang mga proyekto, mga plano, polisiya at anumang ginagawa ng ating presidente, binabalita ni Sir Ivan. Kasi dapat natin pong suportaan si PBM. Dapat natin pong suportaan at saka protektahan si PBM, ang ating presidente, doon sa mga taong mga gonggong na mga tarantado makabayan na walang ginagawa, puro lang pang fake news. Diba? Kung ikaw ay totoong Pilipino, dapat suportaan natin ang ating gobyerno at lalo na ang ating presidente. Kasi ang tagumpay ng ating presidente, tagumpay nating lahat. Okay? Ginagawa po na Sir Ivan ito kasi nga para ito sa future ng aking mga anak at saka para po sa future ng aking apo makabayan. Kaya yan po, walang bayad-bayad dito, hindi po bayaran si Sir Ivan, hindi tayo binayaran po ng kahit kanino, kahit sino, or kahit sinong politiko na nandyan sa ating gobyerno. Walang nababayad kasi Ivan, ito po'y taos puso po nating ginagawa para sa bansang Pilipinas. Okay? So, ayun sa makabayan ko, before napunta doon sa mga paninira po ng ating mga kasamahan po ng mga Pilipino makabayan, siyempre, mga ayaw kasi nila sa mga good news, ayaw kasi nila po sa mga magagandang nangyayari sa bansang Pilipinas, kaya pilit nila yung pinagtatakpan or hinaharangan makabayan. So, before napunta doon, sa mga balita rin po ni PBM, well, dito muna tayo. Sasagutin natin itong banat ng isang maka-DDS, isang Ilongga makabayan, si TJ. Nalalaban natin si TJ makabayan, yung vlogger po ng mga Duterte, sinuportahan niya yung mga Duterte, na kung saan meron siyang reklamo. Meron siyang reklamo sa Pilipinas makabayan, sa ating gobyerno daw. May reklamo siya. Bakit si Ivan? Di ba alam mo natin na i-impose na this coming June 1 ang Batas Republic Act 1/2029 makabayan, yung tungkol dito sa pag-impose ng VAT 12% dito sa mga foreign digital platforms. Ano si Ivan? For example, ang ito pong favor, alam ba natin yung favor makabayan? Yung ginagamit po yan sa mga nag-freelancer po na mga tao, freelancing lang, di ba gumagamit sila ng favor, at saka maraming iba yan maraming ginagamit po ng mga platforms. And also, ang pinaka-easy, intindihin makabayan, Netflix. Sino dito ang gumagamit ng Netflix? Sir Ivan. O baka tayong lahat Magkano ba ang ating monthly sa Netflix makabayan? Aside po sa mobile. Diba, merong mobile po na subscription fee makabayan, medyo mababa lang. I think mga 100 plus ba yun? 100 plus or 200 plus. So dito po sa premium po sa Netflix makabayan, diba,
500 plus, 549 ba yun, if I'm not mistaken? Sakto ba? 549 po ang ating monthly. So kapag i-impose na po this coming June 1 ang 12% VAT mga kabayan sa mga digital platforms, itong Netflix ay magiging 690 na yata yun. Sakto ba? 619, yes, 690 na po ang babayaran natin po sa ating monthly subscription fee mga kabayan. Kasi nga meron na pong 12% VAT na i-impose sa mga digital platforms. So kasama rin po dyan, baka kasi magugulat kayo mga kabayan, mag-start na po this coming June 1. Malapit na ho, June 1 na ho mag-start mga kabayan. Kasama rin po dyan kung kayo po ay gumagamit po ng Spotify, kayo po ay gumagamit po ng Disney Plus, Amazon Prime Video, at saka yung YouTube, na YouTube, ang tawag ito mga kabayan, meron marang isa, YouTube Premium. Diba? Yung mga hindi po na-subscribe sa YouTube mga kabayan na merong monthly bill, walang problema. Pero kapag ikaw ay YouTube Premium, meron kang babayaran yan. So ngayon, madagdagan po ng 12% VAT mga kabayan. So marami pang iba. As long as ito po ay digital platforms. Sa App Store, sa cellphone mga kabayan, sa App Store, sa Google Play, sa Microsoft, sa Autodesk, at saka ito pong sa Adobe Creative Cloud mga kabayan. Yung iba pong mga software providers, mga App Stores and software providers. Okay? So at least alam ho nating lahat. Ngayon, bagay ko ito brought up. Kasi ito po'y ginamit ngayon sa paninira ng mga DDS mga kabayan. Di ba? Napansin nyo ba? Halos lahat ng mga DDS vlogger ngayon, included po yung kanilang mga troll army mga kabayan, included po yung mga DDS na mga tanga na mga followers nagpapakalat ng fake news. Wala na dang kwenta ang bansang Pilipinas, tumaas daw yung VAT mga kabayan. At bakit daw nag-implement ng karagdagang 12% VAT sa ginagamit natin ng mga applications at saka software? Okay? So ipapakita ko muna sa inyo ang sinabi, explanation ni USEC, ni Secretary Larry Gadon mga kabayan. For more details, let's watch this. Ang batas na ito, yung Republic Act 12023, ay ipinasa ng Kongreso noong October 18, 2024. At dapat nga ay matagal na ito dahil na ilang taon na ring namamayagpag at kumikita ng bilyon-bilyon itong mga digital service providers. Hindi naman yan pwedeng gawin ng presidente na mag-impose ng taxes kung wala namang batas na pinapasa ang Kongreso. Kaya noong October 18, 2024 ay nagpasa ng batas ang Kongreso. Kasama dyan yung House of Representatives at saka ang Senado na patawan ng buwis ang mga digital service providers. Bakit? Kasi pare-pareho lang naman silang kumpanya. Lahat ng kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa kanilang kinikita. Kaya hindi naman, napaka-unfair naman na hindi natin patawan ng buwis itong mga digital service providers samantalang bilyon-bilyon ang kanilang kinikita. Ngayon, ang presidente ay kailangan ipatupad yung batas na yan dahil yan ay ipinasa ng Kongreso. Republic Act nga Hindi ito executive order lang or administrative order lang. Kundi yan ay isang batas, Republic Act. Kaya ito, maganda itong batas na ito dahil na ito ay makakapagbigay ng malaking pondo sa gobyerno para magamit sa mga proyekto na kinakailangan para sa ating national development. At hindi lamang yon, kailangan ng tulong ng movie industry, ng music industry, at ng iba pang mga creative sectors. Kaya itong buwis na ito ay malaki ang mapupunta sa kanila. Kaya suportahan natin ito. Anyway naman, ang nagbabayad naman ng buwis dito ay yung mga digital service providers, hindi naman yung mga tao. Sana ay maliwanag ito at ito ay ating suportahan at unawain. Okay, so dagdagan lang po natin ang sinabi ni Secretary Larry Gadon para well-informed ang mga kabayan. Kasi nga diba sinabi niya na yung 12% VAT na dinagdag or i-impose dito sa digital platforms ay hindi tayo ang mababayad sa gobyerno mga kabayan. Kundi ang mababayad dito,
yung may-ari ng digital platforms. Well, ang totoo niya mga kababayan, tayo pa rin ho. Tayo pa rin ho ang mababayan niyan. Sa anong paraan, Sir Ivan? Kasi nga yung may-ari po ng platform, hindi talaga sila papayag na sa kanila lang po yan isolder. Hindi ho. Kundi sa consumer talaga yan. Kaya nga dumagdag or merong nadagdag po sa ating subscription fee dito po sa ating pag-subscribe sa Netflix mga kababayan. Which is supposed to be, noon nating babayaran is only 500 plus, magiging 619 na. Kasi nga mag-plus po yung 12% VAT mga kababayan. Pero hindi naman yan ganun kalaki. 'Di ba? Hindi ho yan ganun kalaki. Hindi na tayo dapat magreklamo. Para sa akin, hindi na ako magreklamo. Kasi ilan lang pong pesos, yan ang nadagdag mga kababayan. 'Di ba magkano lang naman yan? Unlike dito sa mga mapanirang tao na lagi pong nagreklamo pero meron silang bisyo mga kababayan. Anong klaseng bisyo sila umiinom? Magkano yung beer? Magkano yung Red Horse? Or yung wine or Johnny Walker? Diba ang mahal mga kababayan? Isang kaha pa nga lang ng beer at saka ng Red Horse. Ang mahal-mahal niyan. Tsaka meron ba silang bisyo? Like for example, nagsisigarilyo. Magkano yung isang kaha ng sigarilyo mga kababayan? Tapos dito sa ginagamit natin na araw-araw na applications mga kababayan or softwares na ilang pesos na naman ang nadagdag, magrereklamo sila. Like for example, itong isang DDS mga kababayan. Itong isang DDS po na vlogger na si TJ, ginamit ang kanyang vlog paninira dito sa ating gobyerno. Ginamit yan ng mga DDS vlogger mga kababayan. So para maintindihan natin, kasi dito sa post ni Jujo Connect TV, sabi niya, TJ, umaaray na sa bagong Pilipinas ni Marcos da mga kababayan. Sabi niya. So ipakita ko sa inyo ang vlog ni TJ. For more details, let's watch this. Ay, alam mo minsan, natawa na lang talaga ako sa nangyari sa Pilipinas ngayon. Imagine mo ha, nagbayad ako ng Starlink ko na before ay 2,700. Ngayon, pagbayad ko, tag 3,800 na siya. Kasi nga, may bagong batas na lahat ng mga digital, M's or whatever, may tax na. So imagine mo ang pagtaas niya from 2,700 to 3,800 bawat isa. Iilang milyon ang gumagamit ng Starlink. So bilyon-bilyon ang pumupunta sa gobyerno. Ano ang ginalaga sa gobyerno man? No, parang sobra, parang may hinahabol ba ang gobyerno? Hindi ko alam ha, pero grabe ang pagtaas niya. Pati yung mga ganyan, may mga tax na. Diyos ko. Basta hindi ko maintindihan kung ano bang hinahabol ng gobyerno ngayon man, ng Pilipinas man, na parang wala mang pagbabago, pero ang grabe. 2,700 to 3,800. Lahat ng mga digital yan, mga Google, mga Ay, Diyos ko. Okay, so ganyang tao mga kababayan, sorry TJ ha sa gagamitin ko na words, ganyang klaseng tao mga kababayan, tanga yan. Bakit tanga? Kasi hindi nanonood ng mga programa ng ating gobyerno. Lalo-lalo na doon po sa pagpirma at saka naging batas na po yung RA 1220 or 12029 mga kababayan. Yun na nga, yung 12% VAT. Hindi niya alam kung saan gagamitin yung magiging revenue dito sa inimpose na VAT mga kababayan. Saan yan gagamitin sa Ivan? Gagawin ho yan o gagamitin ho yan sa pag-build ng classrooms. And second, gagamitin ho yan sa pag-build po ng health centers and also yung farm to market roads for the next or in the next 5 years. Para alam ho natin, dyan po gagamitin ang revenue ng VAT mga kababayan para po, or dito po na VAT sa digital platforms. Gagamitin po sa pag-build po ng classroom, sa health center, and also sa farm to market roads. Malaking tulong ho yan. At saka, unang-una mga kababayan, dapat sagutin natin at saka tama natin ang mga sinasabi ni TJ. Kasi siya po ay nag-fake news. Totoo yan, nag-fake news mga kababayan. Anong klaseng fake news sa kanyang nasabi doon, Sir Ivan? Ang Starlink. Ang Starlink ang kanyang ipinagrereklamo dito. Kasi ang kanyang monthly subscription fee is 2,700 mga kababayan. Only 2,700. Nagulatan daw siya, nagreklamo siya sa ating gobyerno dahil sa 12% VAT, naging 3,800 mga kababayan ang kanyang babayaran or kanyang binayaran daw. Kasi sabi niya binayaran daw mga kababayan. Unang fake news doon, hindi pa nag-implement ang 12% VAT.
hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa ho siya nagbayad mga kababayan. Nakita niya lang na nag-price increase ang Starlink. And second, fake news, hindi po kasama ang Starlink sa 12% VAT mga kababayan. Kasi ang Starlink, unang-una, hindi naman siya software. Hindi rin po siya applications. Siya po ay hardware mga kababayan. Diba? Tingnan niyo po ang ginagamit nyo na service provider. For example, PLDT, yung Globe, dyan po ginagamit po yung Moody mga kababayan. Nag-increase ba sila ng presyo? Nag-increase ba ng presyo ang PLDT or yung Globe or Smart paano ginagamit niyo na service provider? Di ba wala makabayan? Kasi hindi kasama. At sa Starlink, hindi po kasama makabayan. Bakit hindi kasama ang Starlink? Kasi according dito po sa balita makabayan, ang Starlink nag-impose daw sila ng price increase dahil doon sa issue na ginawang Piso Link makabayan. Yung piso-piso po na makakonek ka sa maka-internet ka na makabayan, ginagamit kasi yung Starlink. So, meron kasing nakadiscover niyan sa kumpanya pong Starlink makabayan ni Elon Musk, ginagamit pala yan sa Piso Link. Or ano tawag na PisoNet? PisoNet ka ba? PisoLink. PisoNet pala makabayan. Ginagamit ho. So, nagalit yung Starlink. Bakit ginamit nila? Kasi yan po'y bawal sa kanilang polisiya makabayan. And second, bakit daw, according po sa mga expert, bakit daw nagtaas sila ng presyo ang Starlink? Dahil ito sa congestion makabayan. Congestion traffic kasi marami ng mga nag-subscribe dito sa Starlink. Yan ang nakita nila na rason kung bakit nagtaas ng presyo ang Starlink. Pero hindi po kasama ang Starlink sa na-impose ditong 12% VAT sa mga digital platforms. So, fake news ang sinabi ni TJ. Pero totoo po ang sinabi niya na nag-price increase yung Starlink. Okay? So, dapat i-correct natin. Kasi nga, maraming madadamay dito, lalo-lalo na, gagamitin ang video na yan sa mga DDS vlogger, sa mga kanilang paninira makabayan. So, marami dito makikita na mga kababayan natin na may pagkaangat rin po, may pagkatanga, at saka hindi marunong mag-risk makabayan, at saka hindi nila iniintindi yung sinabi po ng vlogger kung yan ba talaga ay totoo or hindi. Basta sinabi nila po ng vlogger, okay na sa kanila. Kanila pong paniniwalaan makabayan. So yan po kasi ang mahirap ng ibang tao. Unlike dito sa mga viewer ni Sir Ivan, talagang mauutak yan eh. Hindi nyo po mautakan ang mga viewer ni Sir Ivan. Kasi sila po yung magaling, marunong po mag-research. Kapag may mali si Sir Ivan, talaga pong pinipitik nila si Ivan. Talaga pong kinukorek nila si Ivan. Marami pong tumatawag sa akin, marami pong nag-message sa akin, at saka kinukorek nila si Ivan. So yan po ang maganda. Exchanging informations makabayan. Kasi nga hindi tayo perfecto. Meron talaga pong mali na masabi si Ivan. So thank you so much po sa ating mga viewers. Yan maganda. Unlike doon sa kabilang kampo makabayan, kung ano yung sinasabi na mga DDS vlogger, pinapaniwalaan kagad yan naman kanya mga followers. Kaya maraming nagiging tanga at saka walang alam po sa totoong mga nangyayari makabayan. Okay? So anyways makabayan ko, dito po sa banat para alam nating lahat, mga DDS, huwag kayong tanga. Tayo po ang pang-second sa last na nag-implement ng VAT sa mga digital platforms. Totoo yan. Tayo po ang pang-second to the last. Kasi 'di ba sa Asian countries makabayan, 48 'di ba? 48 lahat po ang bansa, kabilang po sa Asian countries. So according dito po sa data makabayan, Asia Pacific VAT on digital services. Tayo na lang ho, at saka dalawang country na lang ho ang hindi nag-impose ng VAT sa digital services. Ano yan, Sir Ivan? Ito pong, pakita ko sa inyo. Ito pong bansang Sri Lanka. And second, ang Pilipinas makabayan. Ang Pilipinas, this coming June 1, 2025, mag-impose na ng 12% VAT. Ang sa Sri Lanka makabayan, Sri Lanka, October 2025 sila mag-impose ng VAT sa digital services. At saka huwag kayong tanga mga DDS, 12% lang ho sa atin. Sa ibang bansa, ang laki ho. Meron kang 18%. Tingnan nyo, 18% makabayan.
Tapos meron pang 15%, 13%. Tingnan nyo, di ba? Meron pang 14%. Ang Tajikistan ba yan? Uzbekistan, 12%. Ito pong Nepal, 13%. New Zealand, 15%. At saka Sri Lanka, soon, 18% mga kababayan. Di ba? Mas mataas pa po ang sa kanila mga kababayan. And meron pa, Armenia, 20%. Bangladesh, 15%. Tingnan pa, China, 13% mga kababayan. Cook Island, 15%. India, 18%. At saka 12% po pare-pareho sa atin. Tapos kayo magrereklamo. Nagrereklamo ba ang ibang bansa? Sigurado tayo maraming reklamo. Pero dito 12% lang ho ang sa Pilipinas. At saka matagal na pong nag-impose ng VAT sa digital services ang ibang bansa mga kababayan. Tayo na lang ho ang wala. At saka yung isa. Yung saan ba yung lugar na yon? Sa Sri Lanka mga kababayan. Tayo na lang ho. Pilipinas, Sri Lanka, hindi pa nag-impose ng VAT sa digital services. Para fair ho ang lahat. Kasi nga 'di ba? Para fair ang lahat, dapat mag-impose na po ng VAT. Kasi yan rin po ay makakatulong mga kababayan. Swerte kasi yung ibang 'di ba, yung mga platforms na yan, for example, ang HBO, yung Disney Plus, yung sa Spotify or yung sa mga kababayan. Diba? Swerte ka sila kasi hindi sila nagbabayad po ng tax sa Pilipinas. So ngayon, nag-impose po yung Pilipinas, malaking tulong yan. Okay? Intindihan na ba lahat? So, ayun mga kababayan ko, forward tayo. Pag-usapan natin itong Dugyot Party List mga kababayan, itong DDS Duterte Youth Party List kasi sila po ay umiiyak. Sila po ay nagreklamo dito sa COMELEC kasi nga 'di ba, sinuspindi ang kanilang proclamation mga kababayan. Dalawa sila, yung BHL Party List at saka itong Duterte Youth Party List. Itong Duterte Youth Party List mga kababayan talaga pong nakarma. Bakit nakarma, Sir Ivan? Doon po sa 20 pesos per kilo na bigas. Kasi nga, ito pong gunggong na to, itong si Cardima mga kababayan, before pang election, kasi nga 'di ba, nakita nila na nag-launch po ng 20 pesos per kilo na bigas doon sa Cebu City. At saka talagang nung nakita nila mga kababayan, tuloy-tuloy po ang kanilang paninira sa ating gobyerno. 'Di ba sinasabi nila na hindi na maganda yung quality ng bigas, pagkain baboy daw, pagkain hayop, kasi sumunod sila doon sa sinabi ni Sara Duterte. Sunod-sunod mga kababayan. At saka sunod-sunod po yung kanilang paglalabas ng video na 20 pesos per kilo na bigas, pero pangit ang quality. Yung video mga kababayan, di ba ipinakalat nila yon? Isa rin po itong si Cardima ng Duterte Youth Party List. Ito ang kanyang sinabi mga kababayan. Hi, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. At alam nyo, nandito tayo sa Philippine Military Academy. Paglabas natin, nagpapagas tayo. At nakita natin itong mga presyo ng bigas. Nagpapagas tayo. Tingnan nyo yung presyo ng bigas. 62 per kilo. Japanese 50, 65, 55, 65, 50. In 200 meters. 48. Tapos natanong ko, may 38. Sabi ko, ba may mura pala. Pagtingin ko, dog rice. 38. So kung yung rice para sa aso, 38, saan galing yung 20? Na para sa tao. Pang aso na nga yung 38. Ayan ngayon ko lang nakita Ngayon ko lang nakita. So nakita ko, ito pala presyo ng bigas ngayon, 50, 48, pinakamura to 60, 65. Pagtingin ko, may 38, may mura naman pala. Nakalagay dog rice, pang aso, di ba? So, paano nangyari na yung dog rice, 38 per kilo, tapos yung pantao na pinagmamalaki ngayon, 20. Di ba? Kaya yung sinasabi natin, hindi totoong presyo yung 20 na yon. Bola lang yun bago mag-eleksyon. Yun po. At nakita natin ngayon, nadaanan lang po natin dito sa Baguio. Galing kasi po tayo sa Philippine Military Academy. O, di ba? Tingnan niyo yung utak dito ni Cardema mga kababayan, mabagkatarantado talaga eh. Di ba? Yan kasing Duterte Youth Party List, yan po ay fan-based group na mga Duterte mga kababayan. Sayang ho, ipinabayad natin yan pang sweldo sa party list na yan. Kasi wala silang trabaho mga kababayan. Ang totoong trabaho po ng Duterte Youth Party List, para lang po protektahan ang mga Duterte. Para lang po i-hype ang mga Duterte. Protektahan ang mga Duterte. Yun lang po ang tanging trabaho ng Duterte Youth Party List mga kababayan. So ngayon, nung na-impose ang 20 pesos per kilo na bigas, siniraan niya.
Hanggang dumating po yung May 2, kasi nga May 1 lang po nakita natin, nag-launch po doon sa Cebu City mga kababayan, and also from other places. Kasi yan po pinastop, di ba? Pinastop ho yan ng taga-Comelec kasi daw para daw hindi magamit sa pamumulitika. So in-stop po ni PBBM. So nag-resume po yan ang 20 pesos per kilo na bigas after election, May 13 mga kababayan. Kahit May 14 na at na-impose na po o nag-resume na po yung 20 pesos per kilo na bigas sa mga market natin, May 13, hinahanap pa rin nila mga kababayan. Diba ang daming post ng mga DDS, o nasaan na daw yung bigas? Bakit biglang nabulunan? Bakit daw biglang na-stop mga kababayan? Ano nangyari? Wala na daw pera. Diba? Diba sampo si Ibidjo Galbot, itong si Joey, sila si Maui, hinanap lang kababayan. So pati rin po itong kanilang mga tanga ng mga followers walang alam na na-impose na pala or nagtuloy-tuloy na pala or bumalik na makababayan. Hindi nila alam. Ibabakita natin yung press con ni Yusik Claire makababayan kasi meron siya ipinakita doon na yung video sa Reels video po ng tungkol dito sa 20 pesos per kilo na bigas, kung ano ang masasabi ng ating mga kababayan. For more details, let's watch this. Dekalidad, masarap, at katumbas ng mamahaling bigas. Yan ang ilan lang sa mga komento ng mga nakakain na ng 20 pesos kada kilong bigas na nabibili ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo. Pakinggan natin ang kwento ni Nanay Ilda ng Caloocan na nagpapasalamat sa pangakong natupad na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Kanin is life para kay Nanay Gilda, kaya very satisfied siya sa 20 pesos kada kilo ng bigas na kanyang nabili sa Kadiwa Store sa kanilang lugar sa Amparo, Caloocan City. Hindi niya raw kasi inakala na sa 20 pesos ay may maganda na siyang klase ng bigas. Malaki aniya ang kanyang natitipid dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang ng isip ng tao, 20, ang pangit niyan, parang hindi natin makain. Alam mo, nung bumili ako, sinaing ko, ay ang ganda. Ang puti, ang alsa, hindi madaling mapanis. Pagkain na rin namin sa bahay. Ang laking tipid, sobra. Kaya nagpapasalamat siya sa inisyatibong ito. Sobrang salamat, sobrang ang laking tipid. Hindi lang siya nangako, tinupad niya. Sana tuloy-tuloy. Kahit wala na siya, sana tuloy-tuloy. Sinamahan namin si Nanay Gilda na isaing ang kanyang biniling 20 pesos na bigas para malaman kung talagang maganda at di kalidad ang klase nito. Sapat na aniya ang 2 takal ng bigas para sa kanilang hapunan ng kanyang mga apo at kung minsan pa nga ay may natitira pa na siya naman niyang isinasangag sa umaga. So, ilang beses nito siya hinuhugasan? 2, 3, gano'n. So, dapat kahit 2 o 3 kasi malabo siya kasi bagong ani. Pag bagong ani, malabo siya talaga. Walang bato, walang walang palay. Dapat maraming tubig kasi nga maalsa siya. At nang maluto, ma'am, kumusta yung sinaing natin? Oh, nakita mo naman, di ba? Sobrang alsa. Kasya isang pambarangay. Aputi. At saka, mabango siya. Sarap siya, malambot, nabuhaghag. Para siyang yung tag-50 lang sa kanin. Sobrang kaya naiiyak ako. Marami-raming araw yung kakainin na yung hinidali ko talaga. Pang lang 40 pesos kasi lang ang kaya ko. Ngayon, sa tuwing saing ko, 3 cup lang. Parang yung gabi. May natiran ko itong hugasan ko yung kahalo ko ulit. Naiiyak ako. Kahalo ko ulit sa bago ko sa saing. Para umaga magkasya ulit. Para pag dumating yung anak ko na rider, tingnan nyo, ang daming natuwa mga kababayan. Tingnan nyo si Nanay, napaiyak pa nga dito po sa yung pangarap ni BBM na gawing 20 pesos per kilo na bigas nangyari. At saka malaki talaga itong benepisyo sa mga kababayan natin mga kababayan. Diba ang daming natuwa, napaiyak pa nga pero yung mga DDS nasaktan mga kababayan, napahiya sila, galit na galit sila kasi ayaw nila na meron pong makita mga kababayan natin na meron pong magandang nangyayari sa bansa natin. Sa pamumuno yan ni BBM. Ayaw nila. Baliktad po ang kanilang utak mga kababayan. So dahil po sa sunod-sunod po na paninira, lalo na ito pong sa Kardema mga kababayan ng Duterte Youth Party List, sila'y nakarma. Sila'y nanalo sa eleksyon, yes, pero hindi po natuloy yung proclamation mga kababayan kasi meron pong nakabinbin na kaso ang Duterte Youth Party List. Ito ang balita.
Sa kabila ng matagumpay na proklamasyon ng mga nanalong party list groups, 2 party list ang hindi na iproklama dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Yan po ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon. Banta naman ng Duterte Youth, isisiwalat nila ang anilay kalokohan sa Kongreso at COMELEC para magkapera. Binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa 2 party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po yon. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo ng 2019 at 2022 elections. Banta nila, kapag hindi sila pinaupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalukuhan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera. Sana pakinggan tayo ng Korte Suprema. Sana naman matauhan tong COMELEC. Napaka-grave abuse of discretion talaga. Pang masabi ko sa inyo, binoto kami ng 2 milyong Pilipino. Diba? Ano sabi nung Kabataan Party List? Deserve daw namin to. Binoto lang sila ng 300,000. Kami binoto ng 2,300,000. Ang inyong Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot. Ang pinaka-serious sa kanila yung sa amin. Yung sinabi ko daw, mass murder in the Philippines. Sabi ng Kabataan Party List. At yung namili daw kami ng boto. Sana po, dinggin ng Korte Suprema itong TRO na ito dahil ito na lang ang huli nating mapupuntahan. Oh, di ba? Iyak mga nakarma. Hindi natuloy ang proclamation kasi meron silang kaso. Tapos kanya pang ipinag-iabang mga kababayan, naupo sila noong 2016. Siyempre malamang, DDS yun si Digong yun ang presidente mga kababayan. Kaya nga, di ba? Duterte Youth Party List. At bakit naman po sila magreklamo mga kababayan? Di ba nakakadulo talaga Ang pangalan po, Duterte Youth Party List. Pero bakit lahat or halos lahat na mga membro ng Duterte Youth Party List, mga seniors mga kababayan, hindi na po mga youth, mga may edad na po. Diba? Tayo po magtataka, tayo po magtatanong, bakit ganun ang kanilang mga membro, hindi mga youth mga kababayan? At saka dapat na talaga tanggalin niyang yung party list na yan, walang kwenta talaga Wala naman po silang nagawa po na batas or nagawang bill dyan po sa Kongreso mga kababayan. Nagpapalabal lang sila ng kalang puwet. Diba? Tingnan nyo, isa lang po ang kanilang nagawang bill, hindi pa naging batas mga kababayan. Isa lang nagawang bill sa 3 years kanilang pag-upo bilang party list mga kababayan. Isa lang nagawa na bill, di ba? Deserve. Sakto 'yun, deserve. Talagang karapat-dapat lang po ang nangyari sa kanila kasi sila po ay pasaway mga kababayan. Hindi dapat iproklama itong party list na to kasi pasaway yan at walang kwenta. So anyways, before tayo nag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-share natin, nandyan po si Carmila Salinga, Eufemia, Leonardo Steliero, nandyan po si Emel Concepcion, at saka hi daw sa Concepcion family. Nandyan po si Samway Vlog, Lorely Bernardo, Floripe Gumapak, Olivia Lupiga Lake, nandyan po si Gloria Marquez, Maria Mindesiplon, Joanna Navalta, Annabel Apostol, Elizabeth Habihan, hi to Aveni Roro, Elmer Pinaranda, nandyan po si Derek Erwina Argalies, and hi to Derek William Mayo, and also nandyan po kasama natin si Sir Jaime Garcia. Okay. So, kung magtatanong kayo mga kababayan, Sir Ivan, ano yung sinabi mo doon sa thumbnail na libre na? Pag-usapan natin, ito po tungkol sa nangyari dyan sa San Juanico Bridge mga kababayan. Diba ginamit din kayo ng mga DDS ang San Juanico Bridge? Kasi daw, marami daw nagulat at saka nagalit mga kababayan dito sa taga DPWH kasi daw biglang nag-implement ng hindi na po pinapasukan ng mga malalaking truck yung San Juanico Bridge mga kababayan. Kasi nga 'di ba nagkaroon dito ng repair or retrofitting mga kababayan kasi nakitaan po ng crack ang San Juanico Bridge. Yes, meron pong crack mga kababayan. At saka isipin natin, matagal na ho yung San Juanico Bridge. Yan po ay 52 years na ba since yan po ay nagawa mga kababayan. Kasi yan po ay panahon pa po ni yan pa po ay panahon po ni Apo Lakay. At yan po ay ginamit na paninira ng mga DDS. Kasi according sa kanila mga kababayan, hindi daw pinadadaanan lahat ng vehicles. Yan po ay fake news. Ang hindi lang po pinadaan dyan mga kababayan, yung malalaki po na trucks like cargo trucks at saka yung isa na truck mga kababayan, courier trucks. Sakto ba yun? Courier trucks at saka cargo trucks. Kasi yan po ay mga malalaki mga kababayan. So yung cargo trucks, yung cargo at saka yung courier trucks mga kababayan, doon sa Ruro.
pinasakay yan sa Roro, papunta doon sa Calbayog. Pwede from Calbayog to Ormoc City. Pwede yan makabayan. At saka pwede rin po yan from Calbayog to Ormoc City or Matnog to Ormoc City. Pwede yan makabayan. So bakit hindi pinadaanan si Ivan? Kasi nagkaroon dito ng repair or retrofitting yung San Juanico Bridge. Kasi yan po yung nakitaan po ng mga cracks makabayan. Mga cracks. So marami mga cracks. Pinadaanan po yung San Juanico Bridge pero one lane na makabayan. Yes, one lane lang. For example, dadaan yung dito. Puro lang one lane yan. One way makabayan. Pag matapos na pong dumaan yung dito, yung nandun na po sa kabila, papunta dito. So only one lane makabayan. Bawal ang two lanes. Bawal ang magkasalubungan makabayan. Kasi kapag magkasalubungan, two lanes na yan. So one lane, one lane. Pinadaanan pa rin po yung San Juanico Bridge. So, pero bawal ang mga malalaking trucks makabayan. Sir Ivan, saan doon ang libre? Ang libre makabayan, yung mga passenger. Yes, ihatid po yung mga passenger galing po dito sa kabila. Papunta doon sa kabila makabayan, libre ho yan pinapasakay po ng either ng private or ng either po ng government, ng mga sasakyan, pero mostly sa private makabayan. Isasakay lahat ng mga passengers papunta doon sa kabila. Libre, walang babayaran. Wala rin pong babayaran ang gobyerno natin makabayan. So libre ho yan lahat. Yan po ay taliwas po sa mga sinasabi po ng mga DDS na gagawin daw ang negosyo ng gobyerno natin yung mga nandun sa kabila. Kasi pinapasakay sa isang car, pinababayad makabayan para naman pupunta doon sa kabila. Ginawa daw ang negosyo ng ating gobyerno. Yan po ay fake news. Walang babayaran po ang mga passenger, libre silang makadaan papunta sa kabilang sa kabilang side ng San Juanico Bridge makabayan. Yan po klaro, libre lahat. At sa ipapakita ko sa inyo itong update po ng San Juanico Bridge. For more details, let's watch this. Ito po yung ginagawa po namin doon sa temporary closure of San Juanico Bridge. But before that, gusto ko lang masabi, yung original San Juanico Bridge was opened in 1973 pa ito. So it's more than 50 years na po ito. And it's actually due for major rehabilitation works. Sa katunayan po nito, na-anticipate na natin dito that it will have to be closed one time or another in the next few years. No? Kasi this is the reason why ito under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ng plano that we will construct a new bridge nearby, adjacent to the existing San Juanico Bridge. Now, this is now in the works, yung nito, because the new bridge is now under preparation. In fact, this will be one of the flagship projects under this administration. And ito po ay mafi-finance ng Japanese government. It's now under detailed engineering design. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026, and thereafter, the construction will follow immediately. And ang plano ko dito talaga is pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung original, yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. So ito po yung anticipation. Unfortunately po, in the preliminary assessment of the San Juanico Bridge, doon po sa approach structures, hindi po yung main structure. The main structure is intact. Doon po sa approach structures, may nakita po na mga segments that are already in the state of deterioration sa ibaba. So, and it was recommended that dapat i-close na kaagad. But in the further analysis of the pinayagan po namin ng 3 tons muna for the time being yung makalakbay dito sa tulay na ito for the time being. While we are now undertaking po ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? So ito po yung ngayon,
Siguro po ang kuwan namin dito is we are expediting the process. In the meantime, nakipag-coordinate po kami with the local governments, the Philippine Ports Authority, and dun sa PNP for the control of traffic. So, for the time being po, yung halimbawa, yung mga passengers that have to cross the bridge, unfortunately, they will have to stop on one end and they will transfer to another, to the same bus company on the other end. Pero yung transport po ng mga ano ngayon, mga passengers are being shuttled free of charge po. Free of charge. So, ito po yung arrangements for the time being. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, no? From Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. In the meantime, we are doing our best na kung matapos po namin kumpunihin yung mga deteriorated sections doon sa approaches, we might be able to increase the load limit in some time within the year. Okay, so correct po ating information makabayan na yung mga passengers na dadaan po or maglalakbay from end to another end makabayan ng San Juanico Bridge, libre ho silang itatravel doon ng shuttle bus. So, diba? Libre makabayan. Ngayon, meron pong paninira itong mga DDS. Nabasa ko doon sa post ng si Joey at ayun ang post ng makabayan na bakit daw after election ginawa itong retrofitting. Ang timing na makabayan. Baka daw naubos na yung budget kaya gusto na siguro na dito namang mangurap makabayan kasi malaki daw ang budget dito sa retrofitting. 800 million pesos na makabayan. 800 million pesos daw. Naglabas ka agad ng value na 800 million pesos. Pero according po sa balita makabayan is only 500 million pesos ang posibleng aabutin na budget para pag-repair dito sa San Juanico Bridge. 500 million pesos lang po ang posibleng aabotin. Diba? Tinasaan na makabayan, 800 million pesos daw. Alam na alam talaga para mga taga-DBWS makabayan. So ngayon, ito maganda. Kasi nga, sigurado na po, mangyayari na meron pong San Juanico Bridge to makabayan. O diba? Yan po'y magiging tatak Marcos Jr. Kasi nga 'di ba sa panahon niya po kay makabayan, alam mo natin yung mga pinaka-noted, pinaka-popular, famous po na kanyang nagawa infrastructure sa kanyang panahon. Kahit sa kanyang first term bilang presidente ni Apula kay makabayan. Aside ho sa mga schools. Anong alam natin makabayan? 'Di ba kapag Apula kay late President Marcos Sr., ano ang kanyang projects makabayan na unang pumapasok sa ating utak? San Juanico Bridge. So famous na famous po ang San Juanico Bridge makabayan. Kasi nga during po sa first term po ni Apolacay ang kanyang nagawa, 'di ba? Geothermal, Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, Philippine Kidney Center, North and South Luzon Expressway. Nandiyan po ang Philippine LRT, Manila International Airport na ginawang NAIA makabayan, at saka yung San Juanico Bridge. Pero sa lahat po ng projects na nagawa po ni Apolacay, San Juanico Bridge ang unang pumapasok sa utak ng mga Gen Z makabayan. Diba? Totoo naman talaga yan So ngayon, ito pong mangyayaring second bridge makabayan dyan po sa Tacloban. So yan po yung magiging tatak Marcos Jr. O, diba, DDS? Yan po yung kaabang-abang kasi maganda po ang gagawin nila na bridge makabayan. So good job no sa Marcos admin. Ngayon makabayan ko, before na mag-jump po sa next topic, i-share naman natin. Nandyan po si Leonardo Manansala, Rosie Siringan, Lodicito Merino. Nandiyan po si Nonay Floren Hills. Hi to Michael Vinas, Rose Guevara, Roberto Avila, Alex Rosario Dombreque, Antonio Bernardo, Dionisio Peralta, Liberty Torino. Nandiyan po si Banis Milagros, Angel Solmayor, Ado Luisa Taha from Riyadh. Nandiyan po si Danilo, and hi to Procisa Auxilio. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong issue ng PNG. Actually, hindi natin to issue. Issue to ng mga DDS dito sa PNG makabayan. Ano nangyari sa Ivan? Ito kasi mga gunggong neto, itong mga DDS makabayan, plano naman po nilang
i-boycott itong PNG. Kasi meron palang event. Ang event mga kababayan, meron silang kinuha po na comedians. So during po sa portion nila na question and answer, meron pong nag-represent doon, meron pong natanong na isang babae na meron po siyang sa ID mga kababayan na PNG. So malamang sa malamang siya po ay nag-work doon, representative ng PNG. So ito po ay tungkol doon po sa pagkapanalo ni Digong bilang mayor sa Davao City mga kababayan. Ito ang kanyang tanong. For more details, let's watch this. OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Magaling! It's just a general question. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay whiz. Ayun. Okay, so natindihan ba natin mga kababayan? Ang tanong kasi ng babae, matatawag ba daw ng isang OFW ang mayor na working abroad mga kababayan? Kasi nga diba nanalo po si Digong bilang mayor sa Davao City pero nandun siya sa Dahig ngayon. So siya, itong si Digong mag-work doon lang po sa Dahig mga kababayan. Work from Dahig. So ang kanyang question, tara pong nakakatawa. At saka marami pong tumawa mga kababayan. Ay lalong-lalo na, ito po'y ginawa pong katatawanan ng mga komedyan. So na nakita ito ng mga DDS, galit na galit sila mga kababayan. Ngayon, ang post po, dito sila nagbabase sa post po ni Joey, yung vlogger na walang ligo mga kababayan. Sabi niya, napanood nyo yung employee party ata ng PNG, yung minamak nila si PRRD asking kung OFW ba daw ang matatawag yung kapapanalo lang na mayor na nasa Hague mga kababayan. Actually, wala naman tayo magagawa sa trip ng babae at sa trip ng mga stand-up comedians. Kung ayaw nila, irespeto ang segment ng population na nagmamahal kay PRRD. It is really on them. Irespeto daw si Digong makahabayan. Since kanya-kanya tayo ng trip at ayaw nila respetuhin si PRRD at ang pagmamahal at paggalang natin sa kanya, ito ang sarili kong trip. Nilista ko lahat ang products ng PNG. Pampers, Ariel, Downing, Tide, Febreze, Mr. Clean, Swiffer, Head and Shoulders, Gillette, tsaka meron pa makabayan, Oral-B, Olay, Olay ba yan? Olay or Olay? Pantene, Vicks, Always, Charmin, Bounty, Native, Old Spice, Iski to yung mga anti-aging beauty products mga kabayan. All these products will not make my grocery list from now on. I-boycott na mga kabayan. Tanong natin, kaya ba nilang i-boycott yan? Ang PNG products mga kabayan? Kaya ba ng mga DDS? I don't think so. Ang dami pong mga Pilipinong gumagamit po everyday ng kanilang produkto mga kabayan. Hindi po lahat DDS. Hindi na po lahat DDS ang gagaya sa kanilang mga kabayan. Bakit? Marami po sa kanilang mga kapamilya na mga DDS, paborito ang mga produkto na yan. Ako nga, gustong-gusto ko yung Old Spice mga kabayan. Yung pang gamit po pang deodorant, yung pang spray dito, pang babango, Old Spice po ang gamit sa Ivan. Now you know. Kaya nga mabango mga kabayan. Mabango talaga yung Old Spice. Under yan na product ng PNG mga kabayan. Pantene. Tsaka yung Vicks. Kapag pang obohin ka, sisipunin ka na, di ba? Vicks ang laging nilalagay mga kabayan. Tapos tingnan nyo ang mga sikat nila, Oral-B. Yung pang toothbrush. Yung Pampers, di ba? Ariel, panlaba. Downy mga kabayan, panlaba, ang Tide. Naku po, mga sikat yan, Mr. Clean. Head and Shoulders, ako po, gumagamit ako ng Head and Shoulders araw-araw. Yan po ang shampoo ni Sir Ivan, Head and Shoulders. Maganda kasi gamitin, malamig sa ulo mga kabayan. Head and Shoulders talaga, si Sir Ivan, okay? Kayang-kaya ba nila yang i-boycott mga kabayan? I don't think so. Yun ngang kay Kibuloy, yung pong sa Chooks to Go mga kabayan, na-boycott ba nila? Na-bankrupt ba ang Chooks to Go dahil po sa kanilang pag-boycott mga kabayan? Di ba wala? Na-bankrupt ba yung Julie's Bake Shop?
doon po sa sinabi po ni yung artista mga kababayan, ang sabi po na deserve. 'Di ba? Sakto mga kababayan, deserve. Kaya ba nila? Yung artista po, nakalimutan na yung dyan kasama nila ni Vice Ganda mga kababayan. Yung insik na babae, 'di ba? Sabi na kasi nung pagkakulong po ni Digong, deserve. Tas ngayon, siya po endorser po ng Julius Bake Shop. Binoykot nila yung Julius Bake Shop. Nabankrupt ba ang Julius Bake Shop? Di ba wala kabayan? Tas marami pang iba. Marami ho silang ibinoykot makabayan. Pati nga yung cake. Di ba? Ibinoykot nila yung cake. Ngayon, itong ginagawa po ng Malides, walang kwenta yan. Hindi nila kayang i-boycott yan. Puro na sila pag-iingay makabayan. Pero hindi yan mangyayari. For the content lang naman kasi ang ginagawa ng mga DDS. At saka kanila pong inuuto makabayan yung mga tangala naman na kanila mga followers. PNG, kayang-kaya nyong maboycott. Ano mangyayari sa pag-boycott nyo? Mabangkrap ba yung kumpanya na yan? Malaking kumpanya ang PNG. Sikat na sikat rin po ang mga produkto ng PNG. Diba? Gonggong talaga eh. Nakatawa talaga eh. Tama naman talaga yung tanong po ng babae na yon na matatawag ba na isang OFW yung mayor yung nanalong mayor nandun po sa dahig makabayan. Diba? Legit ho yun na tanong. Kaya tayo pwede ito magtanong. Matatawag ba na OFW? Siguro. Nakakatawa talaga eh. So anyways, makahabahan ko, i-share na natin. Nandiyan po si Sports Shinobi from South Korea, Evelyn Garcia, Marilo Bidnareng, Jess Sobdob from Calaba, Laguna. I-share natin. Nandiyan po si Ashen, Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, Phil Macabato, Maritel T, Lelia Lar. Nandiyan po si Leo Paul Kaliwara, Pio Mihila, Guido Mers, Christopher Zon Sosema, Reynaldo Adriano, and Haito Enrique Madayag. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si Rocky. Kasi si Rocky, nagyabang na naman po makabayan. Ito kasing ubab na to. Madaldal talaga eh. At saka napapansin nyo makabayan, ang napapahamak dito kay Rocky, mismo kanyang baba. Diba napapansin ba natin? Mismo ho ang kanyang pagka-madaldal makabayan. Diyan ho napapahamak itong si Rocky. Ngayon si Rocky, diba siya po ay binanatan ni Panelo? Nagbanggaan ngayon si Panelo at saka pong si Rocky makabayan. Kasi sinabihan siya ni Panelo, kung hindi siya guilty, bakit ayaw nilang umuwi ito sa Pilipinas? At saka harapin po ang kanyang kaso makabayan. Diba kanyang kaso ay human trafficking? Dahil po siya ay isang lawyer ng Pogo makabayan. Klaro sinabi po ni Panelo na siya po ay Pogo lawyer. Dinagdagan pa ni Panelo makabayan, sabi niya, meron kang warrant of arrest. Abogado ka. Alam mo naman na ang burden of proof on the case filed against you is on the government. If it's true, you're saying na you are innocent, o di ang lakas ng tsansa mo, kung mananatili ka dyan sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Well, halatang halata talaga, itong si Rocky ay guilty makabayan. Kasi siya po ay nagtatago, nandyan po ngayon sa Netherlands, nag-apply ng asylum. Siya po ay nagyabang makabayan na kahit magigipag-coordinate pa daw ang Philippine government dito sa Interpol kasi nga diba kapag meron silang arestuhin makabayan na tao nandun po sa ibang lugar, dapat dadaan yan sa Interpol. Interpol na po dito yung aresto sa tao makabayan. So kahit ba daw i-post yan sa read notice, hindi siya natatakot. Kasi daw ang batas dyan sa Dutch makabayan, sa Netherlands, hindi siya arestuhin ng Dutch police kasi siya po ay nag-apply ng asylum makabayan. So ngayon, papakita ko sa inyo ang kayabangan ni Harry Roque. For more details, let's watch this. Hello, ayan no, yan ang tulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-apply ko ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera.
Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo pa po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Atty. Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So, ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik doon sa bansa kung saan ako nanggaling, in my case, Philippines. Dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. So it's not as if meron pong pulis na nakadamit na Interpol na pupunta sa bahay ko, no? Ang mangyayari po dyan, padadaanin nila sa Dutch police at ang Dutch police naman, sasabihin ng immigration, may asylum yan. Hindi yan po pwedeng mahuli at hindi yan po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Okay, so Harry Roque, huwag mong gawing tanga at bobo ang DOJ. Huwag mong gawing tanga at bobo ang gobyerno natin. Alam na ho nila ang kanilang ginagawa. At yung mga pinagdadadal mo, yung mga sinasabi mo, saka pangyayabang mo, pinag-aaralan na ho yan. At saka hinanapan ho yan ng solusyon. Unang-una, nalaman nyo ba or na-anticipate nyo ba na ang ginawa ng ICC through Interpol ay diffusion, hindi red notice. Diba? Naisip nyo ba yan? Diba? Hindi. Kaya nga nadakip itong si Digong kasi nga maganda ang plano ng ating gobyerno. Maganda ang plano ng Interpol. At yan po ay gagawin sa iyo. So huwag kang magiging very confident kasi nga gagawa po ng plano ang gobyerno natin kung paano ka maa-aresto. So be ready na lang ho. Yang kanyang pagyayabang makabayan, yan na po ay pantakip sa kanyang pagpapanik. Panik na ho ngayon itong si Roque. At kitang-kita ho natin yan lahat makabayan. Yung kanya pinagawa dyan sa kanyang vlog at saka doon po sa malapit po sa Dahig Makabayan. Diba? Ang ginawa dyan ay panggugulo lang ho. Siya po nahikay dito ng kaguluhan makabayan. So dapat talaga itong si Roque ay aarestuhin na makabayan kasi wala siyang ginagawa kundi kaguluhan lang. Okay? So anyways, kasama rin po natin. Ay shoutout natin yung mga nag-comment dyan sa Facebook makabayan. Nandyan sila si Emelita Somailo Kilay, Nida Echaka, May Dubs, nandyan rin po si Meggie Boom, Carmen Robertson, Faye Muskila, nandyan rin po si Arlene Aragon, Bert Bacod Cabalsa, Elma Banyaga, Trinidad Lozano. Ay shoutout natin si Josechel Noveras, Eufemia Prospero Marcelino, Angel Balagtas, Marina Columa, Gorgonia Angala, Zene Cordero. Nandiyan rin po si Dimple Rain Esravines, Amador Castro, Elsa Saboco, Jeronimo Singgian. Nandiyan rin po si Lorna Oronos Gomez. Isyado natin si Laiches, Monet Doctolero, Jeco Jerry Cabreros, Elmer Pinaranda, Maria Merces, Mens Niyaka Nolpes, High to Shine Av, Belly, Merna Baromio, Shani Santos, Apple Nash, Susana Castañeras Dams, Calmar. Nandiyan po si Ivy Alfonso, Carlo Coscoloela, and hi to Karina Kiret. Okay, so mga kababayan ko,
Yan ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipangkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inadalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, panggulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong